Ikaw ba'y matagal nang naghihirap sa iyong karamdaman? Hindi gumagaling at pabalik-balik na lamang ang mga sakit? Kaibigan sa kalusugan. Naibang pamamaraan upang matulungang labanan ang inyong mga karamdaman. Kaibigan sa kalusugan. At ngayon, narito na ang inyong kaibigan sa kalusugan, Mr. Richard Gomez. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong kapuluan at sa buong mundo. Ako si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan. Napapanood ninyo araw-araw, napapakinggan din sa Facebook, sa YouTube, sa cable TV, sa FM radio, sa AM radio. Napapakinggan ninyo ako araw-araw, di ba? Pwede rin kayong magtanong sa akin ngayon, sasagutin natin ang inyong mga katanungan. Pwede kayong magpunta sa ating mga free consultation. Pag-usapan natin ano inyong karamdaman. Kung sawa na kayo sa karamdaman nyo, kung gusto nyo makalaya sa inyong karamdaman. Pero kung ang plano ninyo ay patagalin, i-maintain, panatiliin ang inyong karamdaman, ay wala po tayong dapat pag-usapan. Kasi napakadaling i-maintain na sakit. Napakadaling patagalin, panatiliin ang inyong karamdaman. Kung yun ang inyong objective, okay na po kahit hindi na kayo magtanong sa akin, hindi na kayo magpunta sa akin. Kasi maintain lang ang gusto ninyo. Kung ang gusto ninyo ay tulungang makalaya mula sa inyong karamdaman, pag-usapan natin yan. Mataas ba creatinine mo? Sinabihan ka na bang mag-dialysis? At karaniwan, pag nag-dialysis ay habang buhay ang pag-dialysis. Sang-ayon ka ba doon? Kung sang-ayon ka, mag-dialysis habang buhay, go ahead, gawin mo yan. Kung ikaw ay nagda-dialysis, sawan-sawa ka na, gusto mo makarecover, gusto mo makalaya sa iyong pag-dialysis, magpunta sa ating free consultation. Kung ikaw may diabetes, nagtuturo ka na ng insulin araw-araw, twice a day pa nga minsan o 3 times a day. May sugat sa paa, hindi na gumagaling, puputulin na daw. Kung sang-ayon ka sa ganung bagay, edi go ahead, gawin mo kung ano sa tingin mo ang nararapat. Kung gusto mo naman na makalaya sa iyong diabetes, pag-usapan natin. Pagpunta sa free consultation ng kaibigan sa kalusugan. Ano ba karamdaman mo? Ano nagpapahirap sa iyo? Pag-usapan natin yan, ha? Hindi yung makalumang paraan na panataliin, hindi ka nagagaling sa sakit mo. Ay naku, makalumang paraan na yon. Matalino na po ang siyensya, matalino na po ang medisina, matalino po ang mga tao ngayon, maraming karamdaman ay kaya nang eradicate o tanggalin mula sa katawan ng tao. May mga bagay na hindi natin tanggalin, katulad ng aging. Pag 80 anyos ka ngayon, garantisado next year, 81 ka. At susunod na taon, 82 ka. Yun ang isang bagay na hindi ko pa nagagamot. Yung pagkaroon ng edad, yung paglago ng edad ng tao. Pero maraming karamdaman ay kayang masolusyonan. Susunod lamang po sa mga instructions. Ibibigay ko hotline number, pwede kayong magtanong o pwede kayong magpunta sa ating mga free consultation. Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa kalusugan. Marami tayong nakagawian. Marami tayong mga bagay na ginagawa natin paulit-ulit na lamang. Yung iba ron, mabuti. Yung iba ron, sa mga nakagawian natin, ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Halimbawa na lamang, yung iba sa atin nag-aalmusal. Okay, good. Yung iba nga pag hindi kumain ng kanin sa almusal, hindi kompleto ang kanilang buhay. Pakiramdam nila, hindi pa ako kumakain. Yung pala, kumain na naman tinapay, biskuit, ang bilang nila kailangan may kanin sa umaga. Tanghali, karaniwan nagkakanin tayo, di ba? Meron tayong isang bisyo na hindi masyadong maganda. Wherein, kapag hapunan, gutom tayo, galing tayo sa trabaho, nagbiyahe tayo, naipit pa tayo sa traffic. Pag uwi sa bahay, kakain tayo na marami. Sa gabi, di ba? Hanggat maaari, ang pagkain na marami sa gabi o sa hapunan ay dapat iiwasan. Kung maaari, mas konti ang kakainin natin sa hapunan. Bakit? Bakit? Gutom na gutom ka. Mas okay matulog sa gabi ng medyo gutom. Hindi naman yung gutom na gutom. Na medyo gutom sa gabi kaysa naman sa busog na busog sa gabi. Ha, tandaan yan, ha?
Kapag natutulog tayo, nag-slow down ang body processes natin. Yung kinain mong kanin, tinapay, biskwit o yung carbohydrates mo, mahirap i-burn. It is converted to sugar, tataas ang blood sugar mo. It may also be converted to excess fats. Tataba ka ano? Kapag malakas kang kumain sa hapunan. At saka yung katawan mo, yung energy niya, dinadala ngayon dun sa digestion of food. After i-digest, it may be converted to fat or sugar, which will not be very healthy for you. Kung kakain ka na marami, kung pwede kung tutuusin, dapat maraming kain sa umaga at saka sa tanghali. Sa pagdating sa gabi, mag-i-slow down ka na. Konti na lamang ang kain mo sa gabi. Gutom ako. Okay lang. Medyo gutom sa gabi. Matulog. Pagising mo sa umaga, maaaring mag-lose ka pa ng weight niyan. Pero yung busog na busog sa gabi, pagising sa umaga, garantisado, mas mataas ang timbang mo doon. Maraming sakit, maraming karamdaman ang associated sa paglaki o sa pagbigat ng ating katawan. O tandaan nyo marami tayong mga bisyo ginagawa natin which are not very healthy. Isa na, una nang nasabi ko, ay ang pagkain ng marami sa hapunan. Bawas ang kain sa hapunan. Kaibigan sa kalusugan. Marami tayo mga bisyo. Iba, pagkatapos kumain ng tanghalian, iba naman nasa trabaho, alauna, back to work na. Iba naman sa bahay, pagkatapos kumain ng tanghalian, magpapahinga. Nako, hindi na naman na-burn ngayon yung kinain mo. At it will be converted again to blood sugar. Baka tumaas na naman uli ang yung blood sugar. At saka yung marami dyan will be converted to fats again. No offense po huwag kayo magagalit, no? Pag natitingin ako minsan sa social media, nakikita ko yung mga pelikula o yung mga TV series natin noong 1970s pa, 1980s. Kilala niyo naman sino mga artista noon, di ba? Tingnan nyo, mag-backtrack kayo. Ang mga katawan ng mga tao doon, mga balingkinitan pa, mga slim. Lalaki o babae, mga slim. Bakit ngayong kapanahunan natin ngayon? Year 2020s na, di ba? Bakit? No offense po hindi naman sineshaming natin pero bakit mas marami ngayon ay lampas na sa tamang timbang, overweight or obese na kung ikukumpara doon sa 30 years ago? Bakit? Ano ang nabago? Marami na bang fast food ngayon? Marami na bang mga sugary drinks ngayon, yung mga soft drinks? Palakihan na. Nung dati, nung 80s, ang soft drinks nasa 8 ounces lang. And then, after a few years, tuwan-tuwa sila. Naglabas na ng soft drinks na 12 ounces. After a few years, tuwan-tuwa sila. Naglabas na ng soft drinks na 500 ml. Wow, payabangan. Kaya na uminom ng 500 ml. Ganong karaming sugar din ang iniinom mo. Ganong karaming sakit din ang pwede mong makuha. Sabi nga ng isa, gusto mo yumaman? Gusto mo yumaman? Gusto, alam niyo kung ano maganda negosyo? Mag-imbento ka ng karamdaman at gawan mo ng solusyon ng karamdaman na yon. Ay, hirap, kawawa naman ng tao. Gawa ka ng maraming soft drinks, maraming sweets, maraming magkakaroon ng diabetes. At bigyan mo sila ng maintenance medication ngayon para sa diabetes. Kawawa naman ng tao, hindi ganon. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay kung paano yun ang mga ginagawa natin that are causing a lot of diseases sa ating society, sa ating community ngayon. Ayoko nang magkasakit ayoko magkasakit kayo, at ayokong bigyan kayo ng maintenance na habang buhay. Ang hangga't maaari, iwasan ang sakit. Huwag magkasakit. At kung meron ka ng sakit, kung meron kang karamdaman, gagawa ng paraan upang makalaya sa karamdaman na yan. Binigyan ka ng kape, inimpluwensya ka, iinom ng kape, araw-araw, umaga, tanghali, gabi. Pag di nakainom ng kape, kulang ang buhay. Sabi nila, coffee is life. Oo, payabangan pa. Yung mga kape ngayon na iniinom, tag 150 isang tasa, tag 200 pa nga yata ibang tasa. Depende pa sa brand na nakasulat doon. Papasok sa opisina, naglalakad doon, nagmamarcha, hawak-hawak yung kanyang kape na mamahalin. Sige, kung yan ang kaligayahan mo. Hindi ba alam na
na ang coffee, although sabihin nila antioxidant daw yan, antioxidant, it can also cause atherosclerosis or hardening of the arteries. Titigas sa maugat mo sa puso, titigas sa ugat mo sa binti, titigas sa ugat mo sa brain, increasing the risk of cardiovascular diseases. Tataas at titigas sa ugat sa puso, tataas ang presyon, mamamaga ang puso, cardiomegaly. Oh, sino nagpauso? Yung brand. Yung brand na yun na kailangan kailangan iinom ka ng mamahaling kape na yun. Mas malaking sukat, grande pa ang lakad mo o large habang naglalakad ka. Mamahalin, sikat ka, can afford ka. But you're drinking poison into your body. Sinong gumawa ng karamdaman? Tayo rin Yung sa habit natin, nakikigaya tayo. Soft drinks, dati maliliit ang soft drinks, kaya yung palakihan ng soft drinks. Nagpunta ako dati sa US, nagpunta ako sa isang brand, yung grocery lang, no? At syempre, nasa biyahe ako, uminom din naman ako ng soft drinks, no? May dala-dala ako maliit na lalagyan. Sabi sa akin ng isang babae, "Are you sure?" Sure daw ba ako maliit yung lalagyan ko? Dahil sa kanya, 1 litro yata yung hawak-hawak niya na may straw. Sa akin ay pagkaliit-liit, no? Ang feeling nila, mas marami, masikat. Pero that will increase the risk of so many diseases including diabetes, hypertension, chronic kidney diseases, and so on. O kakain ka, tuwan-tuwa ka, naka-4 na extra rice ka, 5 extra rice ka, only rice yun. Oo, tama. O diabetes na naman, obesity na naman yan. Kung sa babae, magkakaroon ka ng polycystic kidney disease, lalaki at babae, maaaring tataas ang rate ng colon cancer, and so on. Iwasan natin ang sobrang pagkain. Iwasan natin ang sobrang matamis. Ang mga karne, kanin, tinapay, bawasan na natin. Prutas, gulay, sariwang isda ang ating kainin. Healthy living. Ikaw rin naman ang magpapanis sa sarili mo. Kung anong kinain mo, yun ang papasok sa katawan mo, yung sobra, yun ang magkakos din ng sakit sa'yo. Exercise. Oo, sa bahay, nagliligpit-ligpit ako. Hindi exercise yan. Ang exercise, lumabas ka, maglakad ka, magpapawis ka, 15 minutos, 30 minutos. Yun ang exercise. Nag-gardening po ako. Hindi exercise yan, hindi sapat yan. Kulang yun. Gusto ko lumabas ka, magpapawis ka, sa umaga, maga-maga, a few minutes, magpaaraw ka, kailangan mo yan. Dapat po baguhin na natin ang mindset natin. Ang daming nagkakasakit dahil sa nakabisyuhan natin. Kakain ng marami, walang ehersisyo, manonood ng TV, magse-cellphone, wala na exercise ang tao, kaya ang daming may sakit. Sino nakikinabang? Yung gumagawa ng mga maintenance medication mo. Ayoko yun. Gusto ko ikaw, nakikinig yan, may high blood ka, may diabetes ka, may chronic kidney disease, may arthritis ka. Ano ba ang karamdaman mo? Gusto ko makalaya ka sa karamdaman mo. Pag-usapan natin yan, i-text nyo ako ngayon and we will discuss ano to nagpapahirap sa'yo. Pagtutulungan natin makalaya ka mula sa iyong karamdaman. Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa Kalusugan. Ako po si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa Kalusugan, nagpo-broadcast live sa TWWW 774, your ultimate music radio, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang 7 ng gabi, at napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa Kalusugan. 3 taong nagdialysis, gumaling pa. Ako si Amado Di Matula, 78 years old, taga Bacoor, Cavite. Taong 2020 na magsimula akong magdialysis. Sinabihan akong habang buhay na raw ito. Hindi ako naniwala na wala na akong pag-asang gumaling. Ako ay nagdasal at naghanap ng paraan. Taong 2020 din nang nakilala ko ang kaibigan sa Kalusugan. Habang nagdialysis, nagsimula na din akong uminom ng Samba Cure Plus. November 2023, bumaba ng aking creatinine.
Pinahinto ng aking doktor ang aking dialysis. Nakalaya na ako sa pagdialysis. Salamat sa Samba Cure Plus. Salamat sa kaibigan sa kalusugan. Kaibigan sa kalusugan. Sa ika-4 na pagkakataon, muling itinanghal na Inventor of the Year si Scientist-Inventor Richard Nixon Gomez sa ika-82 anibersaryo ng Filipino Inventor Society. Taong 2021, 2023, and 2024 noong siya ay ginawaran din ng nasabing parangal. Samantala, kinilala naman bilang Young Inventor of the Year si Scientist-Inventor Rigel Gomez. Nakuha rin ng mag-amang Gomez ang International Award Gold para sa kanilang mga natatanging imbensyon. Ang karangalan na natanggap ng mag-amang Gomez ay patunay ng kahusayan at inobasyon ng mga Pilipinong inventor na kinikilala na rin sa buong mundo. Matatandaan na ang PiCure at SombaCure Plus na kanila ring mga imbensyon ay ginawaran ng Gold Award sa mga international competitions. Ang mga ganitong tagumpay ay hindi lamang nagdadala ng karangalan sa bansa, kundi nagsisilbi ring tulay sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya at teknolohiya. Nagbubukas ito ng mas malawak na mga pagkakataon para sa mga susunod na henerasyon ng mga inventor at sayantipikong Pilipino. Isang pagpupugay para sa mga inventor ng ating bayan. Kaibigan sa kalusugan. Balik tayo sa ating talakayan. Ako si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan. Nagpapasalamat po ako sa parangal na ginawad sa akin bilang 4-time Philippine Inventor of the Year. Marami po tayong imbensyon, patented, kinilala hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang mga imbensyon na yan ay may direct na kinalaman sa kalusugan ng tao. Ang aking wish, sana yung aking mga imbensyon sa tulong ng aking anak na si Rigel Gomez, sana ay makatulong sa inyo na naghihirap ngayon. Meron akong imbensyon para sa diabetes. Itong Jampirin, mula sa buto ng duhat. Hindi balat ng duhat, hindi yung prutas, hindi yung dahon, hindi ugat ng duhat. Yung buto ng duhat. Nag-extra kami ng glycoside na Jambolin at alkaloid na Jambusin. Yun ay nakakatulong sa pancreas mag-produce ng insulin. Ikaw ba ay nagtuturok ng insulin? Ikaw ba ay hindi na gumagana insulin mo, diabetes type 1, kaya nagtuturok ka umaga, gabi? Well, pwede mong gawin yan habang buhay. Pero para sa akin, ang dapat dyan, palakasin muli ang pancreas mo mag-produce ng sariling insulin. And this we have done over and over again. Bakit ka magpapakahirap na uminom ka ng ito, tabletang ito, iinumin mo to, maintenance ito sa diabetes mo dahil hindi ka nagagaling sa diabetes mo. Hindi po totoo yun. Ang tao maaring gumaling mula sa diabetes. Itong insulin na to, ituturok mo sa'yo umaga at saka gabi, araw-araw dahil kung hindi, lalala ang diabetes mo. Ang gusto ko, yung pancreas ang mag-produce ng sariling insulin. Pinapahirapan ka na ba ng diabetes mo? Namamanhid na ba yung paa mo? O baka nangingitim na yan? Gusto kong tulungan ka makalaya mula sa diabetes mo. Tandaan mo, Jampirin. Jampirin, imbensyong Pinoy, gawang Pinoy, nakatulong na sa libu-libu natin mga kababayan na makalaya mula sa kanilang diabetes. Matagal ka na bang nag-i-insulin o umiinom ng mga gamot pang-maintain ng iyong diabetes? Jamperin! Tutulong gisingin muli ang pancreas na mag-produce muli ng insulin at tutulong sa katawan na tanggapin ang blood glucose. Jamperin! Bagong pag-asa para sa mga diabetic. Jampirin is not a maintenance medication. Hindi ito iinumin mo habang buhay para panatiliin ang diabetes mo. Ayoko nga ng diabetes eh. Ayoko magkomplikasyon ng diabetes mo. Ayokong i-maintain ang diabetes mo. Hindi tama na bigla mong ihinto ang maintenance mo. Ang dapat tanggalin muna ang diabetes mo. Pag natatanggal na ang diabetes mo, normal na FBS, normal na HbA1c, gradually babawasan na iyong maintenance medication hanggang zero maintenance na. And then normal pa rin FBS at HbA1c. Eventually, pati Jampirin tatanggalin natin. Ano matitira sa'yo? Proper diet, exercise, regular blood test, katibayan na ikaw ay malaya na mula sa iyong diabetes. May diabetes ka ba? Pinapahirapan ka na ba niyan? Ito ang ating hotline number. I-message mo ako ngayon.
Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa kalusugan. Marami ng mga katanungan dito. Simulan ko na lang po kay Filimon na Ono Rizal. Diagnose ako na may left renal mass. Sa Tagalog, may bukol na malaki sa kaliwang kidney. Gusto po ng doktor alisin ang left kidney ko. Sana mapayuhan at matulungan niyo ako para maiwasan ito. Filimon, hindi ko masagot exactly. I need to have more information. Left renal mass, gaano kalaki? 2 centimeters, 3 centimeters, o baka naman kasing laki na ng kamao ang bukol sa iyong kidney. Pangalawa, may ultrasound ka, malamang, no? Or CT scan. Sana madala mo sa ating consultation for evaluation. Ito ba ay mukhang benign? Dahil kung mukhang benign, huwag nang tanggalin. Ito ba ay mukhang malignant o cancer? Maaring dapat tatanggalin talaga yan. Kaya hindi ko masagot dahil wala ko information. Gaano kalaki ang bukol, gaano karami, at saka ito ba ay may necrotic? Necrotic yung parang patay na yung bukol sa loob na yung kidneys. Karaniwan kapag inooperahan, ang sasabihin, may kanang kidney ka pa naman. Okay, tama yun. Pwedeng tanggalin ang kaliwang kidney, may kanang kidney pa naman. Kaya lang, syempre, mas mahihirapan yung kanang kidney mo. Hanggat maaari, gusto ko sanang gawa ng paraan na hindi kailangan tanggalin ang kaliwang kidney mo. Magpunta ka sa ating consultation sa Ortigas, Pasig. Ang schedule doon ay tuwing Sabado, alas 9 ng umaga ang simula. Sa Ortigas, Pasig, tuwing Sabado, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Unit 101, Corinthian Executive Regency, Ortigas Center, Pasig City. Mula sa kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makikita ang Robinson's Galleria, kasunod ng Crown Plaza Hotel, at kasunod ang Corinthian Executive Regency along Ortigas Avenue. Ang kanto ng EDSA at Ortigas Avenue, makita mo Robinson's Galleria, kasunod ng Crown Plaza Hotel, kasunod ng Corinthian Executive Regency, ground floor, Unit 101. Ngayong Sabado magpunta ka. Ang PiCure, ang kailangan ni Filimon. PiCure, isa pa tong imbensyong Pinoy, gawang Pinoy, nanalo ng Gold Award, gintong medalya sa International Invention Summit. Buong mundo nagpadala ng daan-daang invention competition yan. Ginawa sa Krakow, Poland. Ang nanalo ng Gold Award sa pharmaceutical category ay ang PiCure. Ito ay ginagamit natin panlaban sa iba't ibang uri ng cancer at iba't ibang uri ng tumor. PiCure, the world's most powerful natural antioxidant, is here. PiCure helps detoxify the body by disposing many unwanted waste products and toxins. PiCure helps fight free radicals in the body, thus helps slow down aging and age-related diseases such as arthritis, high blood, diabetes, Alzheimer's, and other dreaded and debilitating diseases. Discover the wonders of curcumin, extracted from luyang dilaw, and piperine, extracted from siling mahaba. PiCure, the most advanced formulation of an ancient treasure, now available nationwide. Annalyn, Norzagaray, Bulacan, mayroong kidney stone. Pwede po ba na hindi ko ito po opera? Hanggat maaari, ayoko na operasyon. Kasi pag opera, imagine mo, hawakan mo yung tagiliran mo, ha? Tagiliran. Hihiwaan niya ng isang dangkal. Isang dangkal ang hiwa, hihiwain yung abdominal area. May fats yan, may skin, may fats, may muscle. 3 layer, skin, fats. Swerte mo, wala kang fats. Muscle. Pagkatapos nun, ilalabas yung kidney. Pang-apat yun. Hihiwain ng kidney para ilabas ang stone. Kasi sabi niya, operation eh. So anong layers? Skin, fats, muscle, kidney, hihiwain. 4 yan. Lalabas ang stone, tatahiin ang kidneys, ibabalik. Tatahiin yung muscle, tatahiin yung skin. So ilang layers ng tahi yan, ano? Mga 3 layers yan, karaniwan. Pwedeng gawin yon. Kaya lang, gano'n ba kalaki yung stone mo? Half centimeter?
Usually, hindi inuoperahan yan. Siya shockwave lang yung lalabas sa ihi. Pag 1 centimeter, pwede pa yung shockwave. Minsan, staghorn. Tignan mo yung daliri mo na maliit, yung hinliliit mo. Pag ganun kalaki yung stone, karaniwan hindi yan kaya ng shockwave o operahan talaga. Now, you have 3 choices eh. 1, operation. 2, shockwave, depende sa sukat na yung bato. Or pangatlo, Samba Cure Plus. Ang Samba Cure Plus ay nakakatulong durugin, pulbusin, paliitin ang kidney stone, lalabas sa ihi without operation, without shockwave. Samba Cure Plus. Kidney stone? Gallbladder stone? Urinary bladder stone? Anong stone ang meron ka? Samba Cure Plus. Durugin, paliitin, bawasan at itapon palabas ng katawan mo. Samba Cure Plus. Madami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Taga Norsagaray, Bulacan, si Annalyn, mayroong kidney stone. Ang kailangan niya ay Samba Cure Plus. Alam mo, pwede ka magpunta sa consultation natin. Ang pinakamalapit sa iyo ay sa Novaliches, Quezon City. Sa Novaliches, Quezon City, tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ground floor, Our Lady of Mercy Building, Ramirez Street, corner Quirino Highway, Novaliches proper, Quezon City. Malapit sa Nova Mall at Mercury Drug. Every Tuesday, 9 a.m. sa Novaliches, Quezon City. Katanungan mula sa Pasay City, si Asuncion. Ang anak ko po na 15 years old ay merong kidney stone. Grabe naman tumatanong. Sandali, puro kidney stone. Pero ito, 15 anyos pa lang, meron ng kidney stone. Ano ba mga dahilan? Bakit dumadami yung kidney stone? Una, kulang sa tubig. Kailangang iinom kayo, lahat po 2 hanggang 3 litron tubig araw-araw. Umaga marami, tanghali marami, hanggang alas 6. Pagdating na alas 7 ng gabi, konti na lang, kundi gigising ka ng gigising, ihi ka. No? Umiwas sa sobrang alat. Yung patis, toyo, asin, yung mga noodles, tsaka chichirya, ang lakas magpa-kidney stone. Soft drinks, malakas magpa-kidney stone yan, ha? O kung mataas na uric acid mo, huwag ka nang kakain ng mga pagkain na mataas sa uric acid. Mabubutong gulay, nuts, beans, laman loob, isdang walang kaliskis. No? Eto ang tanong na Asuncion, pwede po ba siya uminom ng Samba Cure? Yes. Gaano kadalas ang pag-inom? Karaniwan kapag kidney stone, 4 times a day ang reseta ko ng Samba Cure Plus. Asuncion, Pasay. Actually, kung isang LRT ka lang, makarating ka sa ating branch sa Monumento. Monumento, Caloocan, ang ating consultation ay tuwing Sabado. Alas 7 ng umaga, simula na po ng consultation doon. Sa Monumento, Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, EDSA Monumento, Caloocan. Malapit sa rotonda ng Monumento, makikita ang Mercury Drug at Glory Lumber. Ang Orange Building ay katabi ng Glory Lumber. Mula sa rotonda ng Monumento, makita ninyo, merong malapit doon, Mercury Drug, katabi, Glory Lumber, at kasunod ang The Big Orange Building. Malaking building ito mataas, blue and orange. Ang pangalan ng building, The Big Orange Building. 9th floor, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga, simula. Kaibigan sa kalusugan. O pahabol, bago tayo mag-break, bibigay ko ang ating hotline number. Magtanong kayo. Maya-maya naman ako magtatanong at magre-regalo ako sa inyo. Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpo-broadcast live sa TWWW 774, your ultimate music radio, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at napapanood sa ating Facebook live broadcast.
ay nyo hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa Kalusugan. Naku, hindi ako makalakad. Ang sakit po ng tuhod ko. Matagal na ang diabetes ko. Hindi naman ako gumagaling. Hirap na po ako mag-dialysis. May pag-asa pa ba ako? Kaibigan sa Kalusugan. Gusto ko pa maglakad. Tulungan mo po ako. Ayokong mabulag. Ayokong maputulan ng paa. Tulungan mo po ako. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko pong gumaling. Tulungan niyo po akong makalaya sa habang buhay na dialysis. Gusto ko po gumaling. Magpunta sa aming free consultation upang matulungang labanan ang inyong karamdaman. Kaibigan sa Kalusugan. Philippine-made Sambacure Plus earned a Gold Award at the 4th Silicon Valley International Inventions Festival held from August 8 to 10, 2025 at the Silicon Valley Convention Center in Santa Clara, California. Formulated with premium Philippine-grown herbs, Sambacure Plus has helped thousands of individuals combat chronic kidney disease or CKD by supporting kidney function. Healthy kidneys help regulate essential compounds in the blood, contributing to improved wellness. Numerous users have reported significant recovery from CKD, and in many cases, even from dialysis. The product is manufactured by Bauertech Pharmaceutical Technologies and distributed through Kaibigan sa Kalusugan. The Silicon Valley International Inventions Festival is considered as the Oscars for inventions. It is organized under the auspices of the International Federation of Inventors Associations and attracts participants from around the world. Kaibigan sa Kalusugan. Balik tayo sa ating talakayan. Ako si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa Kalusugan. Pinag-uusapan natin ngayon ang ilan sa mga nakakagawian natin which is not very good. Halimbawa, kakain ka na marami sa gabi, busog na busog, sabay tulog. Hindi bangungot ang tinutukoy ko Ibang topic yun I can also discuss about that. Pero I'm talking about kahit hindi ka bangungutin, kumain ka na marami sa gabi, it will increase the risk of diabetes, obesity. Pag nag-obese ka, tataas ang blood pressure, heart, yung cardiovascular disease, yung puso, or stroke, or even some forms of cancer, or even ang liver mo, gallbladder, or even kidneys will also be affected. Kakain ka na marami sa tanghalian, papahinga ka pa. Hindi naman na-burn yung kinain mo. Mahilig ka uminom ng kape, contest pamahala ng kape, palakihan pa ng tasa ng kape mo, baguhin na po natin ang mindset natin. Eventually, lahat ng ginagawa natin, sisingilin tayo niyan. Kung kumain ka na maayos ngayon, yun din ang babalik sa'yo. Kung nag-ehersisyo ka ngayon, yun din ang babalik sa'yo. Ikaw din ang mag-i-enjoy niyan. Gusto mo ba na nagtatrabaho ka ngayon? Sabi, naghahanap buhay ka. Pagdating na 60 years old, magre-retire ka. Ano gusto mong retirement? Babalik na lahat ng sakit mo? Dahil nung panahon na nagtatrabaho ka, pabaya ka sa kain mo. Lahat na lang ng pwede kainin. Mechado, kaldereta, adobo, lahat ng mga taba kainin. Sarap, handaan. Tapos nun, pag 60 years old ka na, darating na lahat ng sakit mo. Or gusto ba ngayon habang nagtatrabaho ka, maingat ka sa kinakain mo, may ehersisyo ka, pagdating na retirement mo, healthy ka. I'm not saying that I'm perfect, that you are perfect. We cannot be perfect in this life, no? But we will try to do good. We will try to improve our health. Noong isang araw po,
Meron tayong mga bisita. Sabihin ko na lang po Publishers Association of the Philippines Incorporated, ang PAPI, nagbisita sa ating pharmaceutical facility sa PowerTech Pharmaceutical, no? At nagkaroon tayo ng Boodle. Alam niyo yung Boodle Fight, yung mahabang linya ng kakain tayo, may mainihaw, di ba? Ganon, di ba? Masarap kumain nun, nasa outdoor. Pero medyo maingat ako sa kain. Hindi naman pwedeng magpakita ako na inarte ako doon, ako pa man din na host. Hindi lang napapansin, pero may 3 malaking kamatis na inihaw sa harapan ko, tsaka isang sibuyas na malaki inihaw, at may mga gulay-gulay. Di nagbubudal kami, ang kinakain ko, hindi nila napapansin, inihaw na kamatis, inihaw na sibuyas. Siyempre kumain din naman ako, may isda rin naman doon. Di ba? Kayo rin, magpapasko, pwede kayong kumain ng ganon. Huwag kayong magpakita na masyado kayo maarte, masyadong pihikan. Pero kung may gulay naman, piliin ninyo. Kung may prutas naman, piliin ninyo. Yan, makakatulong sa inyo, makalayo sa karamdaman. O kung may karamdaman man kayo, makakatulong na sa inyo na makarecover sa karamdaman nyo. Gawan ninyong paraan. Kung gustong gumaling, maaring gumaling. Pagod kayo sa gabi, di ba? Pag uwi nyo sa bahay, pwede pa kayo mag-ehersisyo. Anong ehersisyo? Pwede kang mag-up and down sa hagdan mo. Pwede kang humawak sa hagdan mo, exercise mo tong binti mo. Maraming pamamaraan dyan. Pwedeng gumaling hanggat gustong gumaling. I will give you our hotline number. Ano ba yung karamdaman mo? Sabihin mo na ngayon. Makibahagi sa ating talagayan. Tumawag o mag-text sa ating hotline number 0931-850-9999. Pag nag-text, sabihin ang inyong pangalan, taga saan, at ano ang inyong karamdaman. Ang ating hotline, 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa kalusugan. Taga-Albay, si Roger Legaspi Albay. Marhay na banggi, mga amigo-amiga, sabi niya. Tanong ko lang po kung namamana po ba ang sakit sa kidneys. Genetic predisposition, kung lahi ninyo, yes, pwede. Pero alam niyo kung anong evaluation ko? Evaluation ko hindi yan masyado sa genetics. Yes, pwede, no? Pero more on lifestyle. Yung kung ano yung kinakain ng pamilya mo, mahilig kayong maghandaan, kumain, marami. Si tatay, nanay, nagkaroon ng sakit sa kidney. Ay naman ako, yes, pwede. Pero more on, yung nakagawian ninyong pamilya, yun ang magiging sakit ninyo. Meron akong kilala, pasintabi po, no offense to them, mabait na pamilya sila. Mahal na mahal ko sila. Yung nanay, masarap magluto, masarap mag-bake ng cake, palagi naghahanda. Nagkaroon siya ng diabetes, no? Hindi ko alam kung lahi nila talaga. Wala ko idea. At ilang sa anak niya nagkaroon din ng diabetes. Siya ay nagkaroon ng chronic kidney disease na uwi sa pagdialysis. Yung 2 anak niya o 3 anak niya ay nagdialysis na rin. Yung isa ay nasawi na rin sa pagdialysis. Yung isa na kidney transplant, nag-failure yung kanyang transplant after 10 years, nagdadialysis na uli. Nasa lahi ba? Nasa genes ba? Or doon sa kanilang kinakain na palagi naghahandaan? Masaya. Sarap ng kinakain nila. Sa tingin ko, malaking kinalaman ng diet and exercise din. Mag-iingat tayo. Roger, namamana ba sakit sa kidney? Ang mother ko po kasi imihi ng 2 pieces kidney stone. Anong mapapayo nyo para maiwasan ko to? Palakasin ang kanyang kidneys para makaiwas sa chronic kidney disease. Samba Cure Plus! Pinayuhan ka na ba na kailangang magpa-dialysis? Baka naman ilang taon ka nang nag-dialysis, subalit hanggang ngayon, ganun pa rin. Samba Cure Plus! Tutulong palakasin muli ang iyong kidneys upang makalaya mula sa iyong chronic kidney disease. Samba Cure Plus! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Roger, wala naman tayong consultation sa Albay pero online, and then we can send sa iyo ang Samba Cure na kailangan mo. At teka, ako naman magtatanong sa inyo. Pag ako nagtanong, una-unahan kayo Magtanong kayo. Ay hindi, ako pala magtatanong, text quiz. Magtatanong ako, una-unahan kayo magbigay ng correct answer.
Ang winner, bibigyan ko isang Botem Pie Cure. Pinakamalakas na anti-cancer supplement sa buong mundo. Isang Botem Pie Cure. May kasama pang 2,000 pisong cash. O sino nangangailangan ng 2,000 dyan? Abay, sumagot na ngayon ha. Pabilisan to ha. Ano bang aking katanungan ngayon? Magbigay na isang karamdaman na nagpapahirap sa iyo na kaya mo isang guni sa kaibigan sa kalusugan. Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0931-850-9999 0931-850-9999. Kaibigan sa kalusugan. Bilisan nyo na, pamasko na ninyo yan. Isang Botem Pie Cure, 2,000 pisong cash. Katanungan ko, isang karamdaman na pwede mong isang guni sa kaibigan sa kalusugan. Kaibigan sa kalusugan. Taga Nueva Vizcaya si Belia. Ako po ay nagpa-check up noong nakaraang linggo. Sabi ng doktor sa akin, kailangan ako mag-insulin ngayong bagong taon. 122 na rin po ang creatinine ko. Sana matulungan niyo po ako. Ayoko po mag-insulin habang buhay. Good. Meron kang desisyon na ayaw mong umasa sa maintenance na insulin. Dalawang sakit na niya eh. Lumalabas diabetes type 1 kasi pinagtuturok na siya ng insulin. Yung pancreas niya ayaw mag-produce ng insulin. At 2, CKD, chronic kidney disease. Kasi dahil probably sa diabetes, tumaas na rin ang kanyang creatinine. Belia, kailangan mo ang Jampirin upang tulungan ang pancreas mo na mag-produce muli ng insulin. Jamperin! Kapag hindi inagapan, ang diabetes ay maaaring mauwi sa pagkabulag, pagkaputol ng paa o pagdialysis. Jamperin! Hindi ito pang-maintain ng diabetes. Hindi ito pampababa lang ng blood sugar. Layunin nito na makatulong sa iyo na makalaya mula sa iyong diabetes. Jamperin! Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Tandaan nyo, ayoko ng diabetes ha. Ayoko na abutan kayo ng komplikasyon ng diabetes, yung lumabo na matao na bulag na. O namanhid na yung paa, nangitim na, nasugat, hindi na gumaling, naputulan na ng paa. Or nasira ang kidney sa uwi sa pagdialysis. Kaya kailangan tanggalin natin ay yung diabetes ha. Susunod kayo sa mga instructions kung ano yung pagbabawal. Pag sinabi ko bawal ang sugar, kahit anong klaseng sugar, tanggalin mo na. Pag sinabi ko walang kanin sa gabi, tinapay o biskwit sa gabi, huwag ka na mga twiran, sundin mo na yan ha. Meron tayong consultation. Wala sa Nueva Vizcaya, meron sa Nueva Ecija. Cabanatuan City, free consultation every Monday, 7 a.m. ang simula. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, tuwing Lunes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, EB Building, Maharlika Highway, Cabanatuan City. Malapit sa SM Cabanatuan at katapat ng Security Bank. Bago ng ating location, ating office sa Cabanatuan City, SM Cabanatuan, may katabing Security Bank. Across the road, nandun ang ating office, kaibigan sa kalusugan. Ground floor na, hindi na kayo akyat. Ground floor na, harapan ng Security Bank, katabi ng SM Cabanatuan. Alam niyo doon sa Cabanatuan City, marami nagpupunta dyan. Yung taga Mountain Province nagpupunta dyan, taga Ifugao, dumadayo dyan. Yung iba naman ay taga Nueva Vizcaya, bumabiyahe pa sa Cabanatuan City. Consultation sa Cabanatuan tuwing Lunes, alas 7 ng umaga ang simula. Kaibigan sa kalusugan. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpo-broadcast live sa DWWW 774, your ultimate music radio, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, at napapanood sa ating Facebook live broadcast. Ay inyong hanapin at KSK TGLI. Kaibigan sa kalusugan. Kidney stones, inilabas sa pag-ihi. Ako po si Mike Lazaro, 57 years old, taga North Sagaray, Bulacan. Ako ay na-diagnose ng may kidney stone na 2.3 cm. Napakasakit at napakahirap ng aking kalagayan.
1 taon ko na itong tinitiis dahil ang sabi ng doktor ko, ito ay natural lamang. Kaya hindi ako nagdadang isip na nagpunta sa kaibigan sa kalusugan. Niresetahan nila ako ng Sambacure Plus. Nagulat ako nang may lumabas na bato sa ihi ko. Kidney stone na pala ito. Napakasaya ko para akong nabunutan ng tinik. Maraming salamat kaibigan sa kalusugan. Kaibigan sa Kalusugan. Sa bihirang pagkakataon, personal na binigyang pagkilala ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Bauertech Pharmaceutical Technologies sa nauwi nitong 3 gintong medalya at maging ang grand prize mula sa International Innovation and Invention Summit na ginanap sa Krakow, Poland noong Mayo. Kasama ni Pangulong Bongbong Marcos si Department of Science and Technology Secretary Dr. Renato Solidum. Ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang paghanga at pagbibigay-pugay sa imbensyong Pinoy sa larangan ng pharmaceutical. Ang Bauertech Pharmaceutical Technologies ay isang world-class pharmaceutical facility sa Pilipinas kung saan ginagawa ang world's most powerful antioxidant na PiCure, ang black garlic at ang CanCure o Philippine-made medical cannabis. Kaibigan sa Kalusugan. Ako si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa Kalusugan. Nasa huling yugto na ating talakayan, pwede kayo magtanong. Pero may katanungan ako, pamasko ko sa inyo to. Aking katanungan, may regalong isang boteng PiCure. Ito yung anti-cancer supplement ha. At may kasamang 2,000 pisong cash. Ano ba ang katanungan ko sa inyo? Magbigay na isang karamdaman, yung nagpapahirap sa'yo, na pwede mo isang guni sa kaibigan sa Kalusugan. Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0931-850-9999. 0931-850-9999. Kaibigan sa Kalusugan. Katanungan mula sa Project 6, Quezon City, si Mario. Ano ibig sabihin ko, ang uric acid ay 259. Normal yan. Pero nakalagay dito, reference niya 200 hanggang 240. Baka mali yan. Kung babae, baka nasa 340 ang reference. Kung lalaki, minsan nasa 440. Ang kanyang blood uric acid ay 259. Normal yan. Baka mali ang reference na nailagay mo. Ang tanong niya, masama po ba ito? Kung 259 ang blood uric acid mo, that is normal. Ngayon, kung dahil hindi ako sang-ayon doon sa inilagay mo na reference dito, dali mo na lang sa akin yung blood test sa Cubao, Quezon City. Ngayong Wednesday ha, dalhin mo sa akin ang kopya ng blood test mo o kung meron ka ECG, chest x-ray or ultrasound, dalhin mo sa Cubao, Quezon City ngayong Wednesday, 7 a.m. Sa Cubao, Quezon City. Tuwing Miyerkules, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Second floor, Crest Building, Aurora Boulevard, corner Annapolis Street, Cubao, Quezon City. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard, makikita ang Cubao Elementary School. Ang Crest Building ay katabi ng Cubao Elementary School. Mula sa kanto ng EDSA at Aurora Boulevard, makita mo ang Cubao Elementary School. Sa harapan niya na yung main gate ng Cubao Elementary School, katabi ng Crest Building. Second floor, Crest Building, ngayong Wednesday. Alas 7 ng umaga, magpunta ka. Kaibigan sa Kalusugan. Silang Cavite, Emmanuel, 5 beses po ako umihi sa gabi. Uy, kapag polyuria, madalas umihi sa gabi, either mataas ang blood sugar o kung lalaki, lalo na kung may edad na, baka naman prostate enlargement. Or maybe even both. Minsan po ang manhid na rin aking kamay at paa. Malabo na rin aking paningin. Ano maipapayo ko? Simptomas mo, namamanhid ang paa, malabo ang mata, madalas umihi sa gabi. Emmanuel, ipacheck natin ay yung fasting blood sugar at ang HbA1c. Pero magpa-whole abdomen ultrasound kasama mo ang prostate gland. Dali mo sa ating consultation sa Bacoor, Cavite ngayong Tuesday, alas 7 ng umaga. Sa Bacoor, Cavite, tuwing Martes, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. Ground floor, Maria de Castro Building, Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Panapaan, Bacoor, Cavite. Mula sa Pure Gold Bacoor,
may katabing Petron. Nasa harapan ng Petron, makikita ang Maria de Castro Building. Pure Gold Bacoor, may katabing Petron. Across the road, nandun ang Kaibigan sa Kalusugan. Every Tuesday, 7 a.m. ating consultation doon. Kaibigan sa Kalusugan. Next quiz for the day. Sino nga ba ito reregaluhan ko? Isang boteng Pie-Cure. May kasamang 2,000 pisong cash. Aking katanungan, makinig! Aking katanungan, isang uri ng karamdaman. Maraming possible answers. Mamili ka lang kung anong gusto mo isagot. Isang uri ng karamdaman na nagpapahirap sa iyo na maaari mo ikonsulta sa Kaibigan sa Kalusugan. Pabilisan sa ating text quiz. I-text sa inyong pangalan, taga saan, at tumpak na kasagutan sa 0931-850-9999 0931-850-9999. Kaibigan sa Kalusugan. Borderline na daw ang creatinine ni Alan ng Caloocan. May fatty liver din. Anong dapat gawin? Pag may fatty liver ka, 6 na bagay iiwasan mo ha. Kape, tsaa, soft drinks. Fatty liver ha. Oily food, fatty food, spicy food. Kahit na dinrain mo yung mantika niya, pero kung pinirito mo yan, bawal yan. Kahit na gulay yan, kung ginisa yan, bawal pa rin sa'yo ha. Oily, fatty, spicy food, kape, tsaa, soft drinks. Mataas ang creatinine, umiwas sa animal protein, baboy, baka, manok, itlog. Bawal sa yan ha. Kailangan ni Alan ng Samba Cure Plus upang palakasin ang kanyang kidneys at upang makalaya sa fatty liver. Samba Cure Plus. Kabilang ka ba sa mga pinahihirapan ng mga sakit sa atay at apdo? May fatty liver, cirrhosis at gallstones. Samba Cure Plus. Ito ay pie cure na pinalakas ng sambong at banaba extract. Samba Cure Plus. Isang dekada na sa Pilipinas at maraming bahagi ng mundo. Marami na pong natulungan. Sana matulungan din kayo. Ng Caloocan, maaari magpunta sa ating free consultation sa Monumento, Caloocan. Sa Monumento, Caloocan, tuwing Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng tanghali. 9th floor, Orange Building, EDSA Monumento, Caloocan. Malapit sa rotonda ng Monumento, makikita ang Mercury Drug at Glory Lumber. Ang Orange Building ay katabi ng Glory Lumber. Every Saturday, alas 7 ng umaga sa Monumento, Caloocan. Karaniwan kapag Sabado na umaga, ako ay nandun. Kaibigan sa Kalusugan. Mula naman ito sa Santa Rosa, Laguna, mayroon na po ba nagpatunay na may CKD Stage 5 na napagaling ng Samba Cure Plus? Napakarami na po. Dito, nakapost sa atin sa Facebook, yung iba tag 700, 900 ang kanilang creatinine. Iba nagdadialysis dati 3 times a week. Bumaba ang Crea, nag-below 500, naging twice a week. Bumaba ang Crea, nag-below 400, naging once a week na lamang. Bumaba pa ang Crea at pinahinto na ang kanilang pagdialysis. Jacqueline, medyo outdated na ang tanong mo. Medyo lampas na to sa panahon. Meron na ba napagaling ang Samba Cure Plus? Libo-libo na po. Kung hindi mo lang nalalaman, nitong Agosto 2025, ang Samba Cure Plus ay binigyan ng Gold Award ng Silicon Valley. Alam mo saan ang Silicon Valley? Sa California, USA. International Invention Festival. Daan-daang imbensyon sa buong mundo, dinala sa Silicon Valley, pagalingan ng imbensyon, pinadala ng Pilipinas Samba Cure Plus. Nagkamit ang pinakamataas na score sa daan-daang entries mula sa iba't ibang bansa. Samba Cure Plus para palakasin ang kidneys at ang liver. Jacqueline, for more information, magpunta ka sa ating consultation sa Alabang, Muntinlupa. Sa Alabang, Muntinlupa, tuwing Martes, alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Second floor, Estrelita Building, Montellano Avenue, Alabang, Muntinlupa. Mula sa Star Mall, Alabang, kumanan sa Montellano Avenue. Makikita agad sa gawing kanan ang Estrelita Building, malapit sa terminal ng jeep at sa ibabaw ng Red Ribbon.
Ang dami pa nagtatanong, pamanhin po, sasagutin na lamang natin off the air. Better kung magpunta kayo sa ating free consultation, pag-usapan natin ito, ha? Sabi nito, ano po, San Jose del Monte, Bulacan, anong pagkain na dapat kainin para gumana muli ang pancreas? Jamperin. Hindi ito pagkain. Ito ay nutraceutical, glycoside mula sa buto ng duhat at saka isang glycoside na jambulin, alkaloid na jambusin. Ako na nag-formulate niyan, kami na ng anak ko, patented po yan to help activate your pancreas to start producing insulin nila. Ang pangalan Jamperin. Text quiz for the day. Sino nanalo? Dami nagbigay ng correct answer. Anong pwedeng ikonsulta sa kaibigan sa kalusugan? Diabetes, chronic kidney disease, arthritis, osteoporosis, breast cancer, colon cancer, thyromegaly, stroke. Pwede lahat yan. Many, many more. Our winner for today, una nagbigay na kanyang correct answer, i-post nyo na ang kanyang pangalan ngayon. Ako po si Richard Gomez, inyong kaibigan sa kalusugan, nagpapaalala ng 3 bagay na kailangan para sa lubusang pagaling. Una, tamang gamot. Kahit gaano ka katagal uminom na iyong gamot, kung ito ay hindi angkop sa iyo, hindi ka gagaling. Pangalawa, kagustuhang gumaling. Kasama dito ang pagsunod sa lahat ng mga ipinapayong dapat gagawin at sa lahat ng ipinapayong huwag mong gagawin. At pangatlo, ang paghingi ng tulong sa Diyos. Thank you so much for joining us today. Join us every day. Kapaskuhan na po. Bigyan nyo regalo ang sarili ninyo. Tulungan ninyong makalaya kayo sa inyong karamdaman. Magpunta sa ating free consultation. Ako si Richard Gomez, sa inyong kaibigan sa kalusugan. Marami na po natulungang gumaling. Sumayin nyo ang isang mainit na talakayan kasama ang inyong kaibigan sa kalusugan. Abangan, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito lamang sa DWWW 774, your ultimate music radio.